Yun. Muli, welcome sa atin pong leadership training na kung saan ay we are going back to the basic, and our prayer is na yung bawat leaders, no, magsisimula sa atin na matuto tayo sa mga bagay na ating pinag-aaralan, at hope and pray na ito rin yung ating mapapasa rin natin sa iba, no. So at welcome sa ating leadership training, at welcome sa bawat isa. At ayun, make sure na tayo po ay nakapasok sa menti.com. Manalangin muna tayo at ipagkatiwala natin to sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil inadya niyo po ang oras na ito upang kami ay makapag ah, aral at matuto, Panginoon, at maunawaan namin yung mabuting balita, yung gospel, Panginoon. Salamat sa puso ng mga leaders na narito, who are making themselves available sa schedule na meron kami. And I know, Lord, na kayo po ang patuloy na maghuhubog ng puso ng aming buhay, at kayo po ang magbabalik ng pagpapala as you align our hearts, our mind, our life sa kalooban niyo, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang patuloy na maglagay sa aming puso, maghubog, magpalambot ng aming puso. I-mold niyo ito, Panginoon, katulad ng isang clay. Kayo, Panginoon, ang aming pong potter, at i-mold niyo to patungo, Panginoon, sa inyo pong desire, sa inyo pong kalooban, upang mangyari, Panginoon, yung the best na ah, plano niyo po para sa amin. Lord, dalangin namin iba namin kasama, nawa po makahabol sila sa amin pong pagtitipon, sa amin pong training, at hindi po ma-miss yung mga blessing na inyo pong um, inihanda na po sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige. Ang ating pong topic ngayon ay understanding and sharing the gospel. So, equipping leaders to communicate the good news with clarity, confidence, and compassion. So, nung nakaraan po kung naalala natin, yung nakaraan nating lesson, so, teka lang, nasa na yan. Sandali lang. Yan. So, nung nakaraan natin lesson ay isa sa mga natutunan natin, every believers are called to be a witness. Okay? Every believers so are called to be a witness. So, nakita natin yan sa buhay ng ating Panginoong Jesus, kung paano siya nag-set ng example, kung paano niya ni-lead yung mga disciples niya, yung 12, and then kung paano niya rin sinend out, no, yung mga followers niya, disciples niya, hanggang siya ay bumalik sa langit na bayan. At nakita rin natin kung paano nagpatuloy yung pattern na ito, from Jesus to the 12, to the apostles, and apostles to their disciples. At katulad nga niya, nakita natin yung buhay ni Timothy, kung paano dinirect ni Paul si Timothy, at hanggang sa atin sa panahon natin ngayon, from generation to generation, yung chain, okay, yung chain of command ng ating Panginoon, yung command ng Panginoon hindi nagbabago, at ito ay patuloy na ginagawa ng mga sumusunod sa ating Panginoon, at hanggang nakaabot nga, no, sa atin ang mabuting balita. At ang kailangan natin gawin ay gano'n din, no, ang ating gagawin upang makaabot sa pananampalataya, sa kaligtasan, ang ating pamilya, okay, ang ating kaibigan, at lahat ng mga taong ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa oras na ito na maunawaan natin ang mabuting balita. Okay, maunawaan natin ang mabuting balita, at ano ang at kung ano, no, kung paano natin ito i-share, no, kung paano, ano yung ating approach sa ating pag-share, at ano yung mga mahalagang mga bagay na kailangan nating intindihin at i-take note as we
um, as we obey the Lord to share the gospel. So, ngayon ay alamin muna natin, no? Sagutan natin ito. When you hear the gospel, what comes to your mind? Sige. Maglagay muna tayo ng any words diyan. When you hear the gospel, ano yung pumapasok sa inyong isip, no, pag naririnig niyo yung gospel? So, sige. Kaunti lang naman tayo, so I think kaya na natin 'tong i-feel. Sige, try niyong ano niyo ba, nakikita niyo diyan sa slide niyo? Sundan niyo lang yung slide niyo sa yon. Oh, may kulang. Jesus, okay. Jesus, okay. Jesus, amen. Salvation, amen. Puwede pang dagdagan. Oh, ayan. Sige. Scripture, okay. Scripture, amen. Sige, dagdag pa tayo. Meron pang isa. Yan, 3/3. Sige, amen. Ano na tayo lahat? Words of praise for God. Okay? Amen. No? Puri ng Panginoon. Napakaganda ng ating mga tugon about the gospel. At ayan, good news. Yan, good news. Yan, mabuting balita. Doon galing doon. Doon din galing yung salitang uh, gospel. Good news, no? Yung good news. Okay, sige. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, next is, in your own words, why is the gospel good news to you personally? Sige nga. In your own words, no? Bakit good news para sa iyo ang gospel? Sige. Salvation. Amen. Because of salvation, no? Dahil kung wala ang gospel, okay, ay hindi tayo, okay, hindi tayo maliligtas. Sige, meron pa? Lagay natin, no? Pwedeng words, one word or praise. Okay, pasok pa tayo. Sige, isip-isip pa. In your own words, why is the gospel good news to you personally? So, bakit good news para sa iyo ang gospel? Tingnan tayo ng background music para may ano tayo. Okay, we'll spend eternal life with God in heaven. Amen. So, ano to, good news to, no? Kasi kung tinanggap natin yung gospel, okay, ay secured. Secured tayo. Secured na tayo ay pupunta sa langit. Eternal life with God. Amen. Sige, meron pa?
way of God for answering our prayers and questions. Yun, lalo na talagang ano, no, kung talagang kasi nga without the gospel, hindi talaga natin makikilala ang ating Panginoon. Kaya yung gospel, ito yung ating ano, ito yung ating parang starting point na talagang makilala natin siya at matugon yung mga panalangin natin. Maranasan natin na ang Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin at sa ating mga katanungan. Amen. Okay, move tayo sa next. Okay. Which which of these best summarizes the gospel message? Okay? So, para sa iyo, saan diyan yung talagang best describes, best summarizing the gospel? Loving others and doing works and doing good works, believing that Jesus is real, Jesus, okay, gospel Jesus died for our sins, was buried, and rose again for our salvation, following the Ten Commandments, and, and believing that Jesus is real. Jesus died for our sins, was buried, and rose again for our salvation. Amen, no? Purihin ng Panginoon sa ating mga tanong. Alam niyo, sabi ni Paul sa yan, Romans 1:16, sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. It is the power of God unto salvation. So, tandaan natin na ang gospel ay yes, amen, okay, nagliligtas para sa ating kaligtasan, okay, para tayo makarating sa langit at para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi natatapos doon yung gospel. Hindi natatapos na si Hesus Kristo ay namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Hindi natatapos doon. Ang ang gospel ay may kapangyarihan na ibinibigay sa atin that transform our lives. Talagang hindi pwede na kapag tinanggap natin ang gospel, hindi tayo mabago. Okay? Ang gospel ay talagang nagbabago ng buhay, nagliligtas at nagbabago ng buhay sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. It is not just a message, okay? It is it is it is the power of God. It is the power of God that transforms, okay, our hearts and our lives sa ating Panginoon. Kaya you will not remain unchanged, okay? Hindi pwedeng wala tayong may kukwentong bago kapag nasa atin ang gospel ng ating Panginoon. So, ngayon ay ito, who in your life needs to hear the gospel? And family. Amen. Pasok lang. Relatives. Close friends. Pasok pa. Relatives, close friends, family, classmates. Yun.
Classmates, yun. Ganda nun. The Needing. The Needing. Ay, mga nangangailangan. Yan, nangangailangan. Yan, purihin ng Panginoon. Ang ganda ng ating mga nilagay. At tandaan natin, all of these, no, relatives natin, family or immediate family natin, classmates, close friends, o yung mga nangangailangan, or anyone na ma-encounter natin, um, i- anyone na pwedeng, ibigay sa atin ng ating Panginoon, anyone na merong tayong opportunity to share, okay, they are your mission field, no? Mission field natin sila. Ayan, meron pa nagdagdag, workmates, no? So, tandaan natin, no? Ito maganda itong ilagay natin to sa ating puso na ipag-pray natin sila dahil yung yung evangelism begins with a burden for a specific soul. So, ibig sabihin, ipag-pray natin sila, yung kapitbahay, amen. Um, be specific, okay? Spend time to pray for them. Pray for the opportunity na makashare tayo ng gospel sa kanila, sa mga tao na ito na nabanggit natin. Okay? So, they need the gospel. They need to hear the gospel. Ngayon, of course, pag pinag-uusapan natin yung sharing the gospel, ay marami sa atin, alam natin, no, we all struggle, okay? We all, nakita natin last meeting, yung, yung, yung rate nung um, frequency natin sa pag-share ng gospel. Nakita natin yung mga fears natin, yung doubts natin sa pag-share ng gospel. At uh, kung papanoorin natin to, nawa itong susunod na slide natin, ito yung nawa ay medyo maging eye-opener sa atin, no, sa sa atin, lalong tayong mga talagang mananampalataya at mga church people. Panoorin natin 'to. Oh, hey. Hey, how you doing? Yeah, good to see you. How do you like my new boat? My new bass boat. I love it. Can I show you a few things on it? Come on, let me show you. This is my fishing rod. I like this one, and oh, look at this one right here. This one, it's got a snake skin looking handle because I want to look good when I'm fishing. You know what I mean? So I can do it. I can fish with this one and look good. It's good. I like it. And you know, when you're fishing, you got to have a lot of different bait and lures and lots of different colors, and you gotta have a lot of different things. And then sometimes the fish just aren't interested at all. They're not interested in anything, and so you got to scare them a little bit. And so you get one of these lures right here, and that'll scare them. And you might just spook them enough to get a bite. So if you want to scare your fish, then you can use something like that. Oh, this is one of my favorites right here. This is a special hook and lure right here. You don't want to use this when you're trying to go for any old bottom feeder. No, you want this one when you're going for a quality fish. If you know you got a quality fish, then you want to bring out something like this. I just keep it right in the package. It's special to me. So yeah, you got to have a lot of different things in your tackle box. So you're a fisherman? Well, yeah, I'm a fisherman. I come from a fishing family. My daddy was a fisherman. My granddaddy before him, he was a fisherman. All my friends are fishermen. Well, no, that's not exactly true. I did have some non-fishing friends, but we just don't spend that much time together. Oh, well, why don't you? Well, I love to fish. They don't. So, we just don't have that much in common. So I hang out with my fishing buddies. Don't you like non-fishermen? Well, sure I do. It's not that. It's just that they don't fish. Why do you think it is they don't fish? Because they're stupid. What? Well, yeah. They know all about fishing. They know how great it is, and they don't fish
Let them eat worms. They're stupid. Well, couldn't you just go teach them how to fish? Oh no, I'm no expert. I couldn't teach anybody anything. What am I gonna do? Go door to door, knocking on doors, saying, "Hey, why don't you accept fishing into your life? Or you're really missing it, or hey, why don't you come fishing with me? Or let's go down to fishing club this weekend." No, people just laugh at me. I don't want that. Well, I hear this is a great lake for fishing. Why don't you put your boat in the water? Well, I like it right here. I come down here, got my donuts, I got my fishing buddies. We talk, share all kinds of fishing stories. We'll shine up our boats, polish them up, get them clean. I love it. I like it right here. Well, how often do you actually go fishing? Well, it's hard to say. Once a week? No, Once a month? no. Once a year? You know, to be honest with you, I don't remember the last time I went fishing. But you like fishing. Well, sure, I love it. I love everything about it. But you see, that's just it. What if I go to talk to somebody and I tell them how much I love fishing, and I'll go on and on and on? You know what that's going to do? That's going to turn them off. It'll turn them off to fishing, and I'll just come across as one of those wetter than thou guys. I don't want that. Yet you call yourself a fisherman. Absolutely, I do. But you don't fish. Well, fishing's not my gift. You see, but I do all kinds of other things. I'm the president of this here fishing club, and we've got a building project going right now where we're going to build a big clubhouse where people can come down and talk about fishing, and I teach a casting class on Wednesday nights. I'm real busy. Truth is, I just don't have time to fish anymore. Well, why don't you go ahead and put your boat in the water? No, I like it right here. It's dangerous out there. Things can happen to you out there on the water. I'm just more comfortable right here with my fishing buddies. Well, how about walking down to the shore and throwing out a line there? No, there's rocks down there. They're slippery. There's mud down there. What if I slipped and fell, got mud all over my outfit? People would laugh at me. I don't want that. But you say this is a great place to fish. Yeah, say, did I show you all my tackle and all the different things I have? And oh my goodness, look at the time. I really do need to get going now. Well, can you just show us how to catch a fish? Just one fish. No. Okay, no, I'm not going to do it. Well, why not? You seem to have all that it takes. Look, I could go down there, throw my line in the water. Maybe the fish are hungry, maybe they're not. We could be here all day and not catch anything. I could scare the fish. Another fisherman could come along later, he wouldn't catch anything. Besides, what if I did catch a fish? It doesn't just stop there, you know. You ever spent much time around fish? Let me tell you, they stink. They stink, they flop around. I could bring him into my boat, he'd flop around, get his smell all over everything. They're slimy. You gotta clean them. You gotta fillet them. What am I gonna do? You want me to take him home, introduce him to my family? They don't like fish either. You're kidding. You don't like fish? Look, truth is, I can't stand fish. Is that a crime? So, ayun. Okay. So, tingnan natin kung anong natutunan natin doon. Okay, how does the fisherman both fishing tackle, okay, and water relate to the church and our calling to share the gospel? Sige nga. So, nakaka-relate ba tayo? Nakaka-relate ba ang church patungkol sa pag-share ng gospel in relation doon sa dito sa fisherman. Fisherman, quote and quote. Sige. Enter tayo ng ating mga responses. So, ano kaya, no? Ano kaya yung relationship ng fisherman
okay, ng boat o nung fishing ano niya, rod, no, fishing tackles at yung water sa church in relation sa pag-share ng gospel. Then, pwede rin nating idagdag dyan, ay mamaya pala sa second part na yan. Sige, may ano ba tayo? May reflection tayo doon? Sige, any short word na reflection natin doon sa fisherman? Fisherman daw siya pero hindi siya nagpi-fish. Hindi siya nanguhuli ng fish. So, both as the church, yon. Both as the church. It's like saying he is a believer, showing he is a believer, but don't even act like one. Grabe, no? So, yan, we Christian is the fisherman. Yeah. Quote and quote, fisherman. Minsan magaling tayo parang magturo-turo pa tayo, no? Ay, busy ako dito. Turo tayo ng ganito, ganyan. Pero, nung gagawin na natin, missing in action, no? Parang ganun yung kanyang, at, lahat na ng pagtutulak na, pakita mo ako ng sample na, paano mag-share, okay? Pero talagang, talagang, wala talagang, walang passion, walang pag-ibig sa sa itong fisherman sa sa fish, okay, o sa pangingisda. At kung tayo man ay Christian ay wala ring passion or love sa mga souls. Ano kaya yung so nabanggit natin yung both as at church, yung fisherman as a Christian, as we, okay? Ano kaya yung water? Kami makasagot, water. Ano kaya yung water? In relation sa atin. Nandun siya, nasa likod niya lang, okay, yung tubig para mangisda, pero wala siya sa tubig. Nasa bundok, nasa bangka siya, nasa boat. Ano kaya yung tubig, no? Represent kaya sa Holy Spirit? Yun. Water are the lost souls. Water are the lost souls. So, yung water ay, 'di ba, nasa ba yung mga fish? Yung fish. So, nasaan yung mga fish? Nasa water. At yung water, yung fish, yung hinuhuli, no, yung kinakatch. Pero yung Christians, ito yung fisherman na, okay, quote and quote fisherman, nasa boat, okay, which represents the church. And then yung yung fisherman nasa boat, wala naman sa tubig, okay? So sometimes ito yung medyo talagang reality na nung tayo naging Christian, minsan tayo wala na tayong time na mag-reach out, okay? So parang nakaano tayo, no? Parang segregated, nakaano tayo. Yes, sabi naman sa Bible talaga set apart tayo. Pero minsan wala na tayong love, wala na tayong intentional na mga ginagawa to reach out the community, okay, to share the gospel sa family natin, sa loved ones natin. So yung water, it represent the world, no? Yung world na minsan parang tayo, na tayo, no? Holy daw,
Oo, parang talagang parang yes, maging banal naman talaga tayo, kalooban ng Panginoon, hindi talaga dapat tayo nagko-compromise. Pero nangyayari minsan tayo-tayo na lang, okay? So hindi na tayo nagse-share, hindi tayo nagre-reach out, just like this fisherman. So, and that's the reality na nangyayari sa mga churches sa panahon natin ngayon. So, ngayon tingnan natin yung sunod. What excuses did the fisherman give for not going out to fish? So, how do those reflect the excuses we sometimes make as Christian? Ano yung mga excuses na naalala nyo? Sabi niya, ano sabi niya? Yung fish stink. No? Minsan sa totoo lang, minsan pag pag tayo nag-share ng gospel, pupunta tayo sa mga squatter area, kaya pupunta tayo sa mga sa mga lugar na talagang pwedeng hindi katulad ng lugar natin. So, minsan ay medyo may mga Christian talagang, ay ayoko diyan pastor. Doon na lang tayo dun sa mga dun sa subdivision. Okay? So, may mga ganun, no? So, at pag yumakap yung maamoy na bata, talagang rin, no? Matindi. Parang ganun, no? Parang the fish stink. So, he is busy. Yan, he is busy. Busy um, sa mga uh, busy sa mga mga bagay na walang kinalaman sa pangingisda. So, don't want to get wet. Talaga ayaw niya na siya mabasa. Talagang pinilit pa no sa dulo, no? Sa dulo. Pinilit pa talagang ayaw talaga. Ano pa? May naalala pa yung iba? Too busy. Ayan, too busy. Alam niyo itong kung ma-observe natin, itong fisherman na ito, may alam siya di ba? Alam niya kung paano mangisda. Nagtuturo pa nga siya di ba? No? Kung titingnan natin sa simula, talagang share niya pa kung paano, okay? Pero yung reality, wala pala, hindi talaga siya nag-share. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nag-share ng isda, no? Hindi talaga siya ng isda. Okay? Kung meron man siguro ay talagang matagal na yung huli. Pero alam niya kung paano mangisda. Parang ganito, no? Alam natin yung gospel. Alam natin yung truth about the gospel. Pero hindi natin ito sinishare. Okay? Hindi tayo lumalabas. Hindi tayo nag-i-involve sa mission. Okay? So kaya maganda yung ginagawa natin sa church na meron tayong opportunity, lumalabas tayo, no? So katulad nung Sunday, tayo ay nasa outreach tayo. So at ito yung kalooban ng Panginoon. Dapat tayo ay lumalabas tayo. So dahil ito ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, tingnan natin, okay? Go ye therefore, Matthew 28:19, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, go ye therefore and teach all nations. At kung makikita natin dyan, okay, makikita natin dyan ay nandyan yung message to make disciples. Go, make disciples, teach all nations. Na kung saan talagang makita natin na ito'y utos ng Panginoon hindi lang sa mga pastor, hindi para sa mga experts. Ang nakikinig dito mga disciples, hindi lang yung 12, kundi talagang ang lahat ng mga followers ng ating Panginoong Hesus nung time na siya ay nag-ascend sa heaven. Ito yung kanyang sinabi na 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 nais ng Panginoon na gawin ng bawat isa. Kaya ito'y tinuturo natin dahil ito'y utos ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan maging expert, okay? Nandiyan ang banal na spirito na kikilos sa atin. Ang kailangan lang nating gawin
sumunod sa ating Panginoon. Sumunod sa ating Panginoon. Why? Alam nyo, meron tayong mahalagang kailangan tandaan kapag mag-share tayo ng gospel sa pamamagitan ng ating kamay. So you always carry a simple gospel tool, which is your hand. So i-ano natin yung ating kamay. Yan, papakita tayo ng camera. So ayan. So yung ating kamay, okay? So it represents the gospel, no? Ito yung ating kamay, yan. So ito yung thumb natin. Ito ay grace, okay? Grace, man, God, Christ, faith, okay? Tandaan niyo yan, okay? Tandaan natin para ulit-ulitin natin yan sa ating pong pag-aaral ng gospel. So, grace, man, God, Christ, faith, okay? So, grace, man, God, okay? Christ, faith. Sige nga, i-ano natin, igawin niyo diyan sa sa side niyo, no? Grace, man, God, Christ, faith. So, tingnan natin itong mga mahalagang mga bagay sa kung paano natin ma-share yung mahalagang mensahe ng gospel sa pamamagitan ng mga daliri natin. So, pag pinag-uusapan natin yung thumb, okay, yung thumb natin, grace, okay, it represents grace, okay, o God's gift. Heaven is a free gift, okay, heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. Pag pinag-uusapan natin yung gospel, tandaan natin, una, kailangan maunawaan natin na ang langit ay libre, okay, ang langit ay libre. So hindi ito bagay na ating pinagtatrabahuhan, okay? Hindi natin ito deserve yung langit, no? Yung langit. At ang sabi diyan sa Romans 6:23, okay, sabi diyan, hilingin natin, sige magbabasa tayo. Romans 6:23. Hilingin natin si Megan, yan, welcome kay Megan. Romans 6:23. Wait lang po. Romans 6:23. For the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, salamat. Ang sabi diyan, free gift. Okay, but the free gift of God. At pag pinag-uusapan natin pag sinabi mong regalo, talagang no, wala tayong binayad at hindi rin natin to bagay na ating trabahuhan. Ephesians 2:8 and 9. Hilingan natin si Ate Grace, pakibasa. Ate? Ephesians 2:8 and 9. For by grace you are being saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ayun, ang sabi diyan, okay, heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. Sabi diyan, it is the free gift of God. Okay, yung kaligtasan natin, grace ito, okay? At naligtas tayo. Grace ito ng ating Panginoon. At naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi dahil sa mga ginawa natin, hindi dahil sa mga resulta ng ginawa natin, okay? Ang sabi diyan, napakalinaw, upang hindi tayo magmalaki, okay? So regalo ito ng ating Panginoon. Ang isang example nga diyan yung thief on the cross, di ba? Kung by works paano na lang yung thief on the cross na talagang paano nangyari yon na sinabi ng Panginoon, okay, you will be with me in
the paradise. So talagang um, it is a picture of God's grace doon sa thief on the cross, nakasama ng ating Panginoon na napako doon sa cross, na ang sabi niya sa Panginoong Hesus ay, remember me. Okay, remember me kapag dumating ka sa iyong kaharian. So, kaya tandaan natin, yung una, okay, thumb, okay, heaven is a free gift. Okay, heaven is grace, heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. So, ulitin natin, okay, sa inyong mga kanya-kanya mga screen, grace, sabi natin grace, heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. Okay? Heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. So, ang verse natin dyan, Romans 6:23, Ephesians 2:8 and 9. So, grace. Okay, grace. And si Ate Grace. So, grace. Heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. Romans 6:23, Ephesians 2:8 and 9. Tingnan natin, in your own words, okay, in your own words, why can't we earn or deserve eternal life? Sige, pwede ba tayong tugon dyan? In your own words, why can't we earn or deserve eternal life? Yun, we are sinners. Sige, okay pa? In your own words, why can't we earn or deserve eternal life? Bakit kaya? Because we are a sinner. Yes, no? Because we are sinners. Meron pa ba? Meron pa bang um, magpasok ng sagot? Why can't we earn or deserve eternal life? We are not able. Yun. Di natin kaya. Di natin kaya. Lagang yung kung tayo, 'di ba, yung law, ay kailangan nating sundin perfectly yung law. So, we are not able. Wala talagang kayang umabot at tumugon sa pamantayan ng Diyos para ma-deserve natin yung eternal life. Meron pa ba? Last chance. Okay, next. So, kung yung una natin is grace, okay, ang una natin ay grace. So, ibig sabihin niyan, heaven is a free gift. It is not earned nor deserved, okay? Heaven is a free gift. It is not earned nor deserved. Ang sunod ay yung index finger natin, ito yung ating problem. Man is a sinner. Okay, man is a sinner. Ang sabi sa Romans 3:23, okay, pakibasa ni Kat. For all who sinned and fall short of the glory of God. Ayun. Man is a sinner. All have sinned. All have sinned and fall short of the glory of God. Without exception. Okay, sabi all. So,
Israelites man yan, Gentiles man yan, lahat makasalanan. All mankind fall short of the glory of God. We are all sinners. At dahil because we are all sinners, man cannot save himself. Okay? We or you, hindi lang sa lalaki, no? So it represents yung both gender. So he cannot save himself. We cannot save himself. Matthew 5:48. Um si Mama, sige, Sir Vivek. Ma? Huwag ako pala na-open. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ito yun eh. Why we are not able. Ito yung sinabi natin kanina, yung nagpasok ng we are not able. Because God requires perfection. God requires perfection. Wala talaga sa atin yung kayang mag umabot sa standard ng ating Panginoon because Heavenly Father is perfect and sabi niya, you must be perfect. Ito yung ito yung requirement sa atin ng Panginoon. Kaya we cannot save ourselves. Hindi natin talaga kayang iligtas ang ating sarili. Kahit na anong gawa natin, okay, kahit na anong sikap natin, um, um, good works, okay? Pagiging religyoso natin, giver, lahat ng mga rituals na kahit na ano pang gawin ng tao, okay? Hindi talaga kayang umabot. Hindi kayang pumantay sa standard ng ating Panginoon. Because God, okay, our Heavenly Father requires perfection. So, He cannot save Himself. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So, mag-reflect na lang tayo sa ating sarili, 'di ba? Ano kaya yung ating, 'di ba? Ano kaya yung um, sa isang araw, okay? Ilang beses kaya tayo nagkakasala? Minsan sabihin natin, okay, may ginawa kang tama, okay, may ginawa ka para sa Panginoon. Pero ilan yung bagay na ginawa natin na nagpalungkot, okay, sa ating Panginoon. We cannot be perfect sa harapan ng ating Panginoon. We cannot save ourselves. Kaya kaya para mas maunawaan natin ito, tingnan natin yung ating middle finger, okay? Yung middle finger natin. So ganoon, yan, middle finger. Baliktad pala tong ano ko. So, nasa next na tayo. Next slide, yan. Middle finger. So middle finger. Yan. Ganito pala dapat, hindi yan yung sa picture. So middle finger natin. Kailangan maunawaan natin, okay? Para maunawaan natin ang gospel, kailangan natin maunawaan ang ating Panginoon. Tandaan natin, God, okay, God, ang middle finger natin represents God. So, um, grace, man, okay, grace, man, God, okay, God. Ito yung pangatlo natin is God, okay? God is love and He does not want to punish us. God is love and He does not want to punish us. Ang sabi dyan sa 1 John 4:8. Okay? Si Jen. Sige, 1 John 4:8. Si Jen. Naririnig? Ah. Okay. 1 John 4:8. Anyone who does not love does not know God because God is love.
Okay, nakita natin dyan, sabi dyan, anyone who does not love does not know God because God is love. Tandaan natin, God is love. Malinaw yan sa Biblia. John 3:16, God is love. Okay, 1 John 4:8, God is love. He does not want to punish us because God is love. Pero tandaan natin, ang karakter ng Panginoon ay perpekto ang karakter ng ating Panginoon. He is not just uh, a loving God. Okay, He is not just a loving God, but at the same time, okay, because God is love, but at the same time, God is also just. Okay, God is also just. He must punish sin. So hindi lang siya loving, siya rin ay just. Okay? Siya ay matuwid ang ating Panginoon. Ang sabi nga sa Exodus 34:7. Sige, si Megan, pakibasa, Megan. Exodus 34:7, who will by no means clear the guilt. Okay, ang sabi diyan ni ano, ang sabi diyan sa Exodus 34:7, who will by no means clear the guilty. Nang ibig sabihin, talagang makikita natin na ang ating Panginoon, okay, he is just, okay, he is righteous, he is just, at talagang hindi palalampasin ng Panginoon, okay, hindi tayo palalampasin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. He need to punish us. Ay, sabi nga, 'di ba, in every sin there is a consequence. At talagang there is a punishment sa mga kasalanan natin. At dahil tayo ay guilty tayo sa ating mga kasalanan, the Lord God needs to punish us. At makikita natin dito yung okay, dalawang karakter ng ating Panginoon. God is love and God is just. So, ngayon, paano 'yan? Okay, how can we reconcile yung gospel, okay, sa karakter ng ating Panginoon that God is love and He does not want to punish us, but at the same time, God is also just and He must punish us. Ito yung dilemma dito eh. Makita natin yung may dilemma dito na talagang kung tayo lang talaga hindi natin kaya, okay, pero we praise God. We praise God because the cross is where God's perfect love and justice because of the cross. And that is Christ, okay? That is Christ. Ang ating finger natin, okay? Ang ating finger natin. Christ, ayan, ayan. Christ is both God and man. Christ is both God and man. Na talagang, okay, ito yung naging bridge para ma-reconcile tayo sa ating Panginoon because of Christ. At first John 1:14, makita natin diyan how Jesus Christ became flesh, and the Word became flesh and dwelt among us. At makikita natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, okay? He died on the cross and rose again to pay the penalty of our sins and purchase us a place in heaven for us. Ang sabi ni Isaiah 53:6, okay? We are like sheep have gone astray. At sabi doon, and the Lord has laid upon Him the iniquity of us all. Nang ibig sabihin, we are all sinners, okay? We need to be, okay, punished by God. Pero, okay, tinuturo tayo ni Isaiah para tayo mga tupang mga ligaw. Pero ano ginawa ng ating Panginoon, ng Diyos Ama? He laid on Him, sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa krus. Okay? Yung ating mga kasalanan, pinasan ito ng ating Panginoong Jesus. Okay? Si Jesus ang nagbayad. He died on the cross and rose again to pay the penalty of our sins
and to purchase us a place in heaven for us. Wow, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung bagay na hindi natin kaya, ginawa at sinolusyonan ng ating Panginoong Jesus. Because Christ is the only way to heaven. Okay, He is the only way to heaven. Siya lang ang pwedeng magbayad, okay, ng ating mga kasalanan. Kasi hindi natin kaya. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung panghuli, so Christ, okay, Christ, ayan, Christ. Ang panghuli natin ay yung ating, okay, pero bago yan, skip na natin to, sige. Little finger, yan, little finger natin, okay, little finger, our response, okay, yung ating little finger, ayan. Ito yung ating tugon, okay, ito yung dapat na maging tugon natin dun sa message. Tandaan natin, faith is not just head knowledge or temporal belief. Ang sabi sa James 2:19, okay, James 2:19, si Ate Grace. Ate, pakibasa. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Alam nyo, tandaan natin ito yung tugon na nais ng Panginoon sa atin. Pero tandaan natin, pag pinag-uusapan natin ang tugon, which is faith, ay tandaan natin, it is not an intellectual knowledge. Okay? Yung faith is not a head knowledge or a temporary belief. Okay? Ang sabi nga, yung demons, sabi dyan ni James, the demons believe. They believe also. Nanginginig pa daw sila eh. Nanginginig pa sila sa takot. They believe that God is real, God is one. Kung naniniwala ka na mayroong Diyos, naniniwala rin mga demons. Okay, naniniwala rin sila. They believe, pero alam natin, hindi sila ligtas. Because faith is not just a head knowledge. Ang faith is not just about intellectual instinct natin na parang may alam natin sa isip natin. Lalo na dito sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, familiar sa atin yung gospel o yung si Christ. God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Alam natin yan. Alam natin yung Bible. At ito yung nakakalungkot minsan na tayo ay okay? Puro intellect na lang, okay? And it is not the faith that saves. It is not the saving faith. The true saving faith is trusting in Jesus Christ alone for eternal life. That is the true saving faith. Trusting in Jesus Christ alone for eternal life. Ang sabi sa Acts 16:31, sige, pakibasa ni Kat. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ayun. Amen. Puri ng Panginoon. Salamat, Kat. At makikita natin dyan, ito yung kailangan ng ating Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon na maging tugon natin. Believe in the Lord Jesus Christ. Yung believe na ito, hindi ito intellectual knowledge. Yung believe na ito is, okay, talagang transferring your faith from yourselves, okay, your trust from yourselves to Christ. So, mag-imagine ka ng dalawang upuan, okay, dalawang upuan, na kung saan nakaupo ka sa trono ng iyong sarili. At nandiyan sa tabi mo ang upuan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang saving faith, okay, ang saving faith ay yung ikaw ay mismong tatayo ka doon at lilipat ka doon, uupo ka doon. You will transfer and you will talagang sit on the throne doon sa upuan ng ating Panginoong Jesucristo, entrusting your life, okay? Hindi lang siya
sa isip. Hindi lang sa alam mo na nandiyan ang Panginoon at pagka may pangangailangan ka, ay lalapit ka sa Panginoon at kapagka tapos na't nakuha mo na ang pangangailangan mo, makakalimutan mo na ulit ang ating Panginoon. And true saving faith is trusting in Jesus Christ alone. Ibig sabihin talagang you need to sit, okay, sa upuan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon ka talaga, no? Doon ka umupo at hayaan mo na siya yung bumuhat sa iyo. Hayaan mo na talagang yakapin mo yung salita ng ating Panginoon. Hindi lang yung alam mo na nandyan siya pero wala ka naman talaga doon. At hindi mo siya, okay? Hindi mo siya kasama. So, nandyan lang pero hindi mo talaga pinagkakatiwala ang iyong buhay sa Kanya. So, faith is not just head knowledge. True saving faith is trusting in Jesus Christ alone for your eternal life. At ang pangako ng Panginoon dito, kapag naranasan natin ito, you will be saved, you and your household. Wow. Ito yung ating prayer. Prayer natin ito sa sa bawat isa sa ating mga kapatiran na talagang kasama ang ating pamilya, maligtas, okay? Makakilala sa ating Panginoon at makaranas ng kaligtasan. Pangako yan ng ating Panginoon kapag tayo ay nagkaroon, okay, ng true saving faith sa ating Panginoon. Ngayon, tingnan natin, okay? So, how would you explain the difference between believing about Jesus and trusting in Jesus? Tingnan nga natin. So, how would you explain the difference between believing about Jesus and trusting in Jesus? Ano pinagkaiba ng believing, okay, about Jesus and trusting in Jesus? Ano pinagkaiba nila? Believing, about, yung keyword dyan, about. Ang isa ay trusting in. Believing is more of knowledge. Ang trusting is more of Everyone believes about Jesus, but not everyone trusts in Him. Yun, maganda yun. No? Everyone believes in Jesus. Pag tinanong mo, kilala mo ba si Christ? Opo. Okay? Sumasampalataya ka ba kay Kristo? Ibig sa CMSP, pag nagtatanong tayo, sumampalataya ka ba? Opo, matagal na ako sumampalataya kay Kristo. Diba? Narinig natin yan. Opo, matagal na ako. But did you trust in Him? So, minsan maririnig din natin sagot, yes, di ba? Yes, trust. Pero pag-uusapan na talaga yung obedience, so medyo na tayo, no? Believing. So, minsan intellectual, no? Intellectual. But not everyone trust in Him. Yung example natin dyan, yung nagbabike, di ba? Na illustration natin dyan, yung nagbabike. Kung naalala niyo yon sa circus. Believing can be head knowledge only. But trusting is giving all yourself and being obedient to God. Yun, ang ganda yung keyword dyan, no? Giving all and being obedient to God. Amen. So hindi lang na alam natin na may Diyos. Okay? Hindi lang natin term ko nga diyan na ginagamit din palagi, genie, parang genie ang Diyos na hilingan mo lang ng iyong mga pangangailangan, no? Pag may gusto kang pag may problema ka, okay? Not only
hindi lang na alam natin na merong Diyos, kundi talagang merong may parte sa atin, no, buong buhay natin talaga may pagbibigay, no, binibigay natin ating buong buhay sa ating Panginoon. Sige. Malapit na tayong few na lang to. Last 3 slides na lang, kaya okay, pasok tayo ng ating mga diyan. Idea. Sagot natin sa tanong. How would you explain the difference between believing about Jesus and trusting in Jesus? Okay, pasok lang po. Yan. Believing is knowing, trusting is doing. Yon ang amen. Believing is knowing, trusting is doing God's will. Sige, pasok pa tayo ng ating sagot. Ano ang pinagkaiba ng believing about? Okay? So, walang masama sa word na believing, ha? Nasa Bible yan, biblical yan, believing. So, natin yung context dito, about Jesus. So, believing about Jesus. Okay? And trusting in Jesus. So, ayun yung mga keyword natin. Sige, pasok lang. Dalawa pa lang yung nagpasok. Natin. Wait natin yung sa inyo. Yan. Believing about Jesus is just knowing or acknowledge that He did exist. Trusting in Jesus, doing His ways, or rather doing what is right regardless of result. Wow! Amen, no? Amen sa ating naging tugon, no? Tunay yan, no? Believing about Jesus is just knowing and acknowledge that He exists. Hmm. Naniwala ka ba sa Diyos? Opo, naniwala ako. Naniwala ka ba kay Jesus? Opo, naniwala ako. So, believing. Okay? Pero pag yung trusting na, yung mas malalim na sense ng believing din yun, pero mas malalim na sense. Talagang, ito na yung pagsunod, no? Doing. So, doing His ways, doing what is right, trusting in Jesus. Amen. Sige, meron pa? Sige, ano pa lang to, 3 out of 5. So meron pa tayong dalawa. O at least isa pa. Ipasok niyo po ang inyong sagot. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi natin nalaman kung sino yung kasi kung kanino yung sagot yung nandiyan. So hindi ko rin po nalalaman 'yan. So sagot lang tayo. Express natin ang ating nalalaman, natutunan. Ito rin ay natutunan, ito na rin yung ating lesson. So kasi nga puro naman din ako nagsasalita. So kasi nasa ganito tayong setting. So at least ma-express mo yung iyong natutunan. So how would you explain the difference between believing about Jesus and trusting in Jesus?
Ayun. Many people knew the name of Jesus, but only few put their trust in Him. Amen, no? Talaga, totoo yan, no? Lalo na sa ating, sa kultura natin. Sa ibang bansa, hindi nila alam ang pangalang Jesus eh. So, o iba yung pagkakaintindi nila sa pangalang Jesus, no? Jesus. So, sa mga Muslim, iba yung kanilang connotation about Jesus. They know Jesus as their prophet. So, sa ibang mga lalo sa ibang mga religion na walang kinalaman sa Bible. So, they don't know Jesus. Tayo, alam natin, no? Alam natin. Simula pa lang nung bata tayo, alam natin yung pangalang Jesus. So, many people knew the name of Jesus. Abused na nga ang pangalang Jesus, no? So, but only few put their trust in Him. Believing is more on knowledge while trusting is more on doing. Yon, amen. So, believing is from the mouth. Trusting is from the heart. Amen. Yon. Okay. Wow, praise God. Salamat sa mga sagot natin. Screenshot natin yan. Ah, mamaya, no, i-ano natin. So, next slide tayo. Yan. So, putting it all together, the gospel in your hand. Ulit-ulitin natin to sa mga susunod nating mga lesson. Para hanggang sa maalala natin ito. And then, pag magkakaroon tayo ng actual sa church, no, physical, para mapapractice natin, schedule natin. Pero sa ngayon, so assignment natin, wag niyo kakalimutan yung ating mga daliri. Okay, nandiyan yung gospel. So yung thumb natin, grace. Okay, grace, man, God, Christ, faith. Okay, so tandaan natin yan. Grace, sundan nyo sa inyong mga screen. Grace, man, God, Christ, faith. Okay, ulitin natin. So, grace, man, God, Christ, faith. So, wag niyo kakalimutan yan, no? Ayun yung ating basic foundation to. Maraming mga gospel presentations. Marami. May gospel, may Romans Road, okay? May ABC, ginagamit din natin yan, okay? Pero ito yung pinaka-basic. Pag alam natin to, makabisado natin to, yung ibang mga gospel tools o method ay mas madali nating maalala at makakabisado. So ito yung pinaka-foundation. Okay, medyo mahaba pero talagang mayaman ito. So grace at kumpleto to. Grace, man, God, Christ, kay Christ, faith. So, okay? At wag nating kakalimutan, no? Wag nating kakalimutan na kabisaduhin, okay? I-take note natin to kung may notebook kayo diyan, okay, cellphone, i-note natin 'yan at uulit-ulitin natin to sa mga susunod nating lesson. So, grace, okay? Man, God, Christ, faith. So, ngayon, okay, ito ang ating final na tanong, okay? So, who will you share the gospel with this week, okay? O in this week, and what step of faith will you take to do? So, sige, isagot tayo. Ang ganda ng message ng kanta. O, sagutan niyo po yan. So, i-ano natin. Living proof. Ang ganda ng kanta na ano. Sige, enter niyo po ang sagot niyo habang nakikinig tayo sa message ng kanta.
Sige, sagot lang po tayo. Who will you share the gospel with this week? And what steps of faith will you take to do? We'll pray. Okay. Mahalaga yan, no, na tugon natin sa pag-share ng gospel. Pag-pray natin. Okay? Youth and family member, ask them for any prayer request, then share some gospel after. Amen. Sige lang po. Between the pages and passages we read is the Savior. To a friend, we'll pray, practice the hand gospel, and share. Ay, maganda, no? Let's spend more time to pray, and then practice. No? Practice natin. Sige po. May dalawa pa. 3 out of 5 ta. Sige po. Try to talking to someone I knew or anyone who I could chat in the sidewalks. Start by saying the day is good and eventually lead it to sharing the words of God. Amen. Magandang magandang tugon at mga hakbangin. Alas. Waiting kami sa iyo sa last.
Hindi ko kilala yan. Hindi ko alam kung sino sa inyo. So, magkitay lang tayo. Ayun, to some kids using wordless book. Ayan. So, purihin ng Panginoon no, sa ating pong mga naging tugon at nawa ito yung ating maging itong ating final verse natin. Isaiah 6:8. Sabi ni Isaiah sa ating Panginoon, tugon niya, sabi niya, whom shall I sinong isusugo ko, sinong ipapadala ko? Sabi ni Isaiah, here I am, send me. Okay? Whom shall I send? So, okay, here I am, send me, sabi ni Isaiah sa ating Panginoon. At tandaan natin, each of us has the gospel in our hands and the world in our reach. Hindi tayo mauubusan ng masyashare ng gospel. Pero tandaan natin, okay, katulad ng kanina mga tugon natin, no, let's pray, spend time to pray for them. So, mag-invest tayo ng time, lalo na kung kakilala natin yan, okay? So, establish ng relationship, and then find, okay, an opportunity sa pwedeng sa kape-kape, okay, kamustahan, lalo pag may problema, no, may mga pinagdadaanan, ganda yun, yung sinabi kanina, to pray for them, and then before mag-pray ay pwede tayong mag-share ng gospel. So, take every opportunity na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, katulad dito sa picture natin, di ba? So, hindi ko alam kung anong ginagawa niyo dyan, pero kung meron mga ganitong mga opportunity, no, na tayo ay makapag, di ba, yung mga celebration natin, birthday, anniversary, mga handaan at kung ano man na pwede natin gamitin yun as an avenue to share the gospel. Let's share the gospel. Pwedeng kayo, pwedeng ang inyong lingkod, okay? Pwedeng ang church, but every one of us should share the gospel because the people needs, okay, the people needs to know the Lord. They need the Lord kasi mapapahamak tayo mapapahamak sila kapag hindi nila maunawaan at hindi nila matanggap ang mabuting balita. Tandaan natin ang sabi kanina sa ating lesson, God is just, okay? At hindi niya hayaan na hindi mapuparusahan ang mga makasalanan unless we have the Lord Jesus Christ in our hearts. Unless we receive the gospel in our hearts, hindi tayo maliligtas. So kaya nawa tayo ang una na kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus. Manampalataya ka. Hindi lang by intellectual na alam mong may Diyos, kundi talagang sa iyong puso, okay, ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay. Trust in Him. Okay? Ipagkatiwala mo. Okay? Gawin mong kalooban niya. Okay? Sumunod ka sa Panginoon. Put your trust in Him. Your all in all sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, okay, sa buhay ng bawat isa sa atin at purihin ang Panginoon sa mabuting balita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo at nagpapasalamat tayo dahil libre na ibinigay ito sa atin ng Panginoon at hindi natin ito kayang pagbayaran. So, kaya salamat no na may mga ganito tayong time. Salamat sa mga naglaan ng time, and this is for us, this is for you, okay, to be that we may be able to be equipped to share the gospel, lalo na kung sa ating pamilya yan ay napakahalaga na ma-share natin yung gospel sa ating pong mga pamilya. So purihin ang ating Panginoon. Mag-closing prayer tayo, pero bago yan, meron ba tayong tanong? May tanong ba tayo?
Kung wala na ay tayo ay ah, mag-closing prayer and then mag-picture tayo. After nito, open natin ating camera at mag-picture tayo. Sige, tayo ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na binigay niyo sa amin na matuto at makapag-aral, Panginoon, at maunawaan namin ang mensahe ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa grace na galing sa inyo. Salamat dahil ang langit ay libre at hindi namin po ito kayang bayaran. Hindi namin ito, Panginoon, deserve at hindi po namin ito, Panginoon, kayang ma-earn dahil kami po ay makasalanan. Dahil kami, Panginoon, ay marumi sa inyong harapan. Hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili. Salamat dahil ipinakita nyo rin sa amin that yes, you are our loving God. God is love. At the same time, you are just, Lord. You are righteous and just. At talagang parurusahan nyo, Panginoon, ang lahat ng mga makasalanan. Parurusahan nyo kami, Panginoon. Pero salamat dahil nireconcile nyo ang kami, Panginoon, through our Lord Jesus Christ. Inabot nyo kami at kayo ang nagbigay ng solusyon sa aming pong problema sa pamamagitan ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo. Na bagamat siya ay perpektong Diyos at siya ay perpektong tao, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya niyo ipinataw, Panginoon, ang aming mga kasalanan upang kami sa pamamagitan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, kami, Panginoon, ay pwedeng maligtas, Panginoon. Salamat po sa dakilang pag-ibig nyo sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain nyo po ang aming pong mga panalangin, ang aming pong mga heart's desire to be able to share the gospel sa aming pong mga kaibigan, sa aming mga kapamilya, ka-office mate, classmates, Panginoon, at sa lahat ng mga tao na ibibigay nyo sa amin, Panginoon. Lord, I pray that you may lead and guide us, Lord, and help us to fulfill the mission na in-entrust niyo po sa amin. Salamat po sa katugunan niyo rin sa aming panalangin, sa buhay ni Kat. Salamat, Panginoon, dahil tinugon niyo po ang aming panalangin, Lord, na siya po ay nakapasa sa licensure exam bilang isang certified public accountant. Lord, sa inyo po namin ibinabalik yung credit. We know, Lord, it is because of you, because of your doing, Panginoon, sa buhay ni Kat. At salamat dahil ito rin, Panginoon, ay ina-acknowledge ni Kat ang inyo pong ginagawa sa kanyang buhay. Pagpalain niyo siya patuloy. Dalangin ko, Panginoon, na i-direct niyo siya sa trabaho na related sa kanya pong profession, Panginoon. At Panginoon, i-bless niyo siya sa kanyang work. Kasama rin ang mga narito, Panginoon, kasama namin. I-bless niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo, Panginoon, ang bawat isa at sa lahat ng aming mga gawain. Pinupuri namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, picture po tayo. Open our camera. Yan, nakauwi na si Lainar. Yon, amen. Ayun. Ma, kayo ni ate. Jen, si Jen may background din eh. Ayun. Ewan ko, naka-on na yung camera, hindi pa rin lumalabas. Congrats ka! Hindi na, kaya nga. Mangiyak-iyak kami kahapon eh. Kanina pala, madaling araw eh. Walang Binidyo mo ba yung pagsilip mo? Meron bang may pang ba yan? Natulog ka naman. Konting tulog lang. Bawi ka na mamaya. Sige. Ate, kayo wala pa? Dito na kami. Nakikita niyo ba ang ate? Wala, di ba? Hindi. Wala kayo. Magkasama kami. Magkasama kami dalawa. Kasi sa likod ko. Hindi. Nag-load. Yung camera niyo. Ayaw. Nakaka-camera na kami na. Screenshot na nga si mami. Sige. Hindi kayo kasali sa
Yan, wala Ah, mama. Mami, Dali. ah, Daya. Mami, hindi na maano yan. Ikaw na lang, Mami, kasi nalalabo. Ipapakita niya daw yung kanyang ano. Okay. Okay, ready? Smile tayo. Smile. 1, 2, 3. Nawawala kayo. Okay. Kailang, isa pa. Paste ko lang yung ano. Isa pa. Playback guys. 1, 2, 3. Okay. Okay. Taynar, kailan ka ulit uwi? Uwi ka pag pag-uwi ulit ni Kat para ka-join ka. Uwi kayo pareho. Sige po. Salamat. Sige, bye-bye. God bless. Bye. God bless Bye-bye. po. Bye-bye. God bless. Bye-bye.